3, 2, 1. Are you ready? Good day kay Bunatics. So welcome back po sa ating YouTube channel, Terreno Bunatics. So pag-uusapan natin ngayon ay worth it pa ba ang mag-alaga ka ng mga ibon o ng mga African lovebirds. So marami po ang mga mutation ngayon na mga bagong mutation ngayon na nauuso na naman. So marami rin yung mga nawawala na rin sa uso. Like yung mga opaline, yung mga parblue, yung mga opa pale, yung Dunfallow. So nakikita natin tong mga to ay unti-unti nang bumabagsak talaga o bagsak na talaga yung presyo. So makikita nyo yan kapag nakakapanood kayo ng mga iba pang nagbablog, lalong-lalo na yung mga nagbablog dyan sa bandang yung mga tiyanggian ng mga ibon sa Bulacan. So nandyan mapapansin ninyo yung mga ibon na yan ay mabababa na lang yung mga presyo nila talaga, na to the point na parang na lang yung 200, 300 yung mga ganung presyo. Tapos yung iba ay naglalaro na lang sa, kung dati nabibili mo sila ng 100,000 or halos umabot na ng milyon, like yung mga Dunfallow. Ngayon ay talagang makikita natin na nakakabili ka na ngayon siguro ng halagang 8,000 o 5,000 na Dunfallow. So dati ito yung mga way back 2019, way back 2015, ito yung mga mamahaling ibon talaga. So yun na nga, balik tayo sa topic natin na worth it pa ba ang mag-alaga ng mga ibon. So kung ikaw ay isang hobbyist o isang nagbibreed talaga o passion mo talaga yung pagbibreed dito, o nagko-collect ka for example ng mga mutation na iba't ibang mutation dito sa mundo ng pag-ibon, ay masasabi natin na worth it pa din naman, kasi nga meron kang koleksyon ng iba't ibang mutation ng mga African lovebirds. Kasi di naman natin masasabi na pagdating ng araw ay hindi iikot ulit yung cycle o yung tinatawag nilang ningning ng iba pang mga mutation. For example na lang yung before parang yung Lutino ay akala natin ay bagsak na, pero yun nga ay bumalik siya sa sa tugatok nung ningning niya. Kumbaga yung tumaas ulit yung presyo niya, na kasi lalo-lalo na yung mga opaline, yung mga green opaline. Bakit sila tumaas nung way back 2020 to yun nga to 21, 22, mga ganun. Ba't sila bumalik sa ningning nila? Up to now, talagang yung masasabi natin yung Lutino ay nasa pa rin. Baga, nandun pa rin siya sa balance na presyo niya. Bakit sila bumalik? Kasi nga, yun nga, ginagamit sila sa iba pang mutation, pangbangga. So ngayon, nauuso ngayon yung aqua, yung mga yellow face na African lovebirds. Nauuso sila. So nakikita natin na yung ibang mga breeder na meron na nito ay binabangga yung mga Lutino, binabangga yung mga opaline, binabangga yung Dunfallow.
So yun na nga yung sinasabi ko mga kaibonatics. Yun na nga yung point natin dito. So worth it pa ba na mag-ibon? So yun nga, worth it pa rin naman. Kung ikaw ay merong lahat ng mga mutation. Kumbaga, kung kaya mong ma-afford mo yung pagsusustain sa kanila o yung pagpapakain sa kanila. So hindi lang to, hindi mo lang iniisip dito na negosyo to, no? Kumbaga, iniisip mo lang dito as a hobby. So as a hobby is hobby mo. So hindi mo iniisip dito yung nagagastos mo, yung napapakain mo, kasi nga masaya ka sa ginagawa mo at kaya mong i-afford yung pagkain nila, yung mga seeds na pinapakain mo, mga vitamins na binibigay mo sa kanila. So ngayon, hindi mo masasabi na pagdating ng panahon, yung mga ibon na nandyan sa aviary mo, na mga mutation na yan, ay magagamit bilang materyales sa bagong mutation o pambangga sa bagong mutation. So di natin masasabi. So ang kagandahan lang, meron ka lahat ng mga ibon na ito. Kapag meron ka lahat ng mga ibon na ito, ay doon ka palang makakabawi doon sa mga nailabas mo o nagastos mo doon sa mga ibon na meron ka. So totoo yan, sinasabi ko yan. Dahil nakita natin na dati, yun nga, parang wala ng parang mababa ng presyo ng mga Lutino nun, tsaka yung mga green opaline, ganyan. Pero bigla silang bumalik sa Tugato dahil nga ginagamit silang pang bangga. So yun nga, mapapayo ko sa mga gusto pang mag-ibon. So kung meron din lang kayong budget, kung kaya nyo rin lang afford na bumili nung mga bagong mutation like yung yellow face or yung mga aqua, so much better na mano ka pa rin, sumabay ka pa rin sa agos nung mga uso ngayon. So much better kung meron kang pambili ng mga ganun at ibangga mo sila sa iba't iba pang mutation like sa opaline, sa Lutino, sa dilute, para malay mo dumating ang point o dumating ang araw na ikaw naman yung makagawa ng mga bagong mutation na lalabas o mauuso, o di ba? Edi yung pagod mo worth it. So yun yung mapapayo natin mga kaibonatics. So wag kayong malulungkot dahil yung ang punto na pag-iibon ay umiikot lang. So minsan talagang bagsak o mababa lahat ng mga presyo ng mga yan, pero darating ang point talaga na tataas ulit ang value ng bawat alaga na meron ka ngayon. So balik tayo dun sa tanong natin kung worth it pa ba na mag-alaga ng ibon. Oo naman, syempre worth it pa yan mga kaibonatics. So kung ano mang meron kang alaga ngayon, so kahit hindi mo kumpleto lahat ng mga mutation natin dito sa mga African lovebirds, tuloy mo lang. Kung 3 pares o 1 pares lang ang alaga mo, tuloy mo lang. Kumbaga, sabi nga nila, yung pag-ibon, o ito, ako mismo nagsasabi na ang pag-ibon ay talagang nakakapagpawala ng stress. So pag stress reliever talaga yan. So worth it kapag ang isang bagay na ginagawa mo ay masaya ka, at hindi lang yung masaya ka, nakakapagpawala siya ng iba pang mga stress mo sa buhay. Makita mo lang sila na nagbi-breed, makita mo lang sila na mas malusog, at nabibigyan ka ng mga mutation na meron ka na napapaanak mo doon sa mga alaga mo, ay napakasaya yun. Hindi yun mabibili ng pera yung enjoyment o yung kasiyahan, happiness na nadudulot nito sa'yo. So kaya nga, tuloy-tuloy lang mga kaibonatics sa pag-aalaga. So darating din talagang point na pag tumaas yan, ang value ulit niyan ay makakabawi rin tayo dito.
So, huwag tayong panghinaan ng loob sa pag-aalaga. Kasi kung panghinaan tayong lahat ng loob, wala na. Talagang totaling tinatawag nila na mamamatay na talaga yung industriya. Pero kung nandito pa rin tayo as enthusiast talaga o hobbyist na breeder, kahit na yun nga, matumal yung sa larangan ng mga nagninegosyo, pagbebenta. So sa side nila talagang mapapakwit ka kung gano'n ang mindset mo na negosyo, ganyan, kikita ka. Nandun na tayo sa nating lahat kahit papaano ay magkaroon ng konting extra income. Pero kung talagang hobbyist ka, ay iisip ka ng mga paraan o solusyon para makabawi ka dun sa mga nawala sa'yo o natalo sa'yo. Na kumbaga yung lahat ng perang ginugol mo, nilalabas mo dito sa sa industriyang ito ay bumalik sa'yo. So isip ka ng mga paraan. So yun nga, huwag ka susuko, breed ka lang ng mga sa tingin mo na mga mutation na papatok pa rin o pwedeng ibangga dito sa mga bagong mutation. Nang sa gayon, yun nga, kahit papaano makabawi ka. Malay mo, hindi natin masasabi na makabuo ka rin ng sarili mong mutation. Kasi nga naman, mga Kibonatics, so yung yellowface, yung aqua ngayon, galing yan sa ibang bansa. So import pa natin, galing sa ibang bansa, dinala natin dito sa Pilipinas. So yun nga, malay mo dati talagang point na tayo rin umuli yung mag-e-export ng mga ibon na meron tayo na wala yung ibang bansa. Kaya huwag kayong susuko, mga Kibonatics. Talagang pagsikapan natin makapag-breed ng mga mutation na yan. Pagbangga-banggay natin yung mga mutation na meron tayo dito, na balang araw malay mo meron tayong mabubuo na bagong mutation na wala pa yung ibang bansa, tayo lang meron dito sa Pilipinas. So sa pamamagitan nun, makakabawi tayo. So paano, mga Kibonatics, hanggang dito na lang muna tayo. At abangan nyo ulit yung ating susunod na vlog. Maraming salamat at God bless. Thanks for watching, Kibonatics. Hope you enjoyed this video. Breed lang ng breed. Don't forget to like, share, and subscribe.